Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag nga aldaw kanya tayo amin. Discuss po natin ngayon ang parallel circuits. Let's take a look at the definition of parallel circuits. Ang sabi po dito, a parallel circuit is an electrical circuit in which current flows in more than one path. Ang kuryente ay dumadaan hindi lang sa iisang path. Ang kuryente ay pwedeng dumaan din in two or more paths. Gaya po dito sa circuit natin, meron tayong dalawang resistors in parallel. May kuryenteng dumadaan dito sa isang resistor and ganon din naman po dito sa isang resistor. Magkaiba po yung kanilang kuryente. Meron tayong total current pero yung total current po natin ay nahati sa dalawang kuryente na nandito. Ito po yung tinutukoy niya dito na current flows in more than one path. Kung meron naman tayong tatlong ilaw na may kanya-kanyang switch, although take note, ang mga switches po dito ay nakakonect in series with the load. Ngunit ang lahat-lahat ng mga circuits na nandito po ay konektado po sila in parallel. Kung naka-on na ang lahat ng switches dito, dumadaan ang mga kuryente sa bawat circuits na nandito. Meron tayong total current dito at ito ay nahati sa mga circuits na nandito. Kahit na nahati ang total current sa point na ito sa tatlong currents, ngunit sa point na nandito sila ay magko-combine pa rin. Kung ang isang switch naman po dito ay naka-off, hindi na dadaan ang kuryente dito dahil meron na tayong open circuit dito. Ngunit dadaan pa rin ang mga kuryente dito sa dalawang circuit na ito na kung saan naka-on ang ating mga switches. Again, sa parallel circuit, ang current ay may ibang dadaanan or dumadaan sa ilang circuits sabay-sabay. Hindi gaya sa series circuits na iisang path lang ang pwedeng daanan ng kuryente. Once na ang switch dito ay naka-off, meron na tayong open circuit, therefore wala nang dadaan na kuryente sa buong circuit. Or kung ang isang bulb or load nito ay sira, kahit na naka-on ang switch dito at hindi naman sira ang ibang loads, walang dadaan na kuryente dito sa buong circuit. Sa parallel circuit, kung ang isang ilaw or load lamang ang hindi gumagana, gagana pa rin naman yung ibang nandito. Gaya ng series circuits, madami din pong applications ang parallel circuits. Ang connection ng mga electrical wiring sa power input ay parallel. Although ang sinasabi madalas, the load is connected across a power source, ngunit ang ibig pa rin sabihin nito ay i-connect natin yung load in parallel with our source. Sa previous discussion natin about series circuits, ang switch ay nakakonect in series with the load. Ngunit yung circuit ng switch at load ay nakakonect in parallel with our source. Sa mga convenience outlet or saksakan, parallel ang connections ng mga yan. Kahit may multiple na saksakan sa isang circuit, nakakonect sila in parallel. Mula sa transformer papunta sa iba't ibang bahay, parallel ang connections din po niyan. Ang mga circuit breaker sa isang panel board ay nakaparallel ang connection nila through the bus bars, yung nakikita po nating copper bar dito. Meron po siyang line 1 and line 2. At may mga contacts po sa kanila na nagkukonect sa mga circuit breakers upang sila ay parallel. Kung i-check po natin at i-analyze natin ang dalawang components na ito, konektado po sila in parallel. Kahit hindi po natin nahahalata na sila ay nakakonect in parallel, ngunit sa point na ito at sa point na ito, sila po ay connected in parallel. Alam niyo po ba na ang tatlong components na ito ay nakakonect in parallel? Kung papansinin po nating maigi, yes, halatang halata na yung dalawang components na ito ay nakakonect na sila in parallel. Ngunit kung i-analyze natin pong maigi itong circuit na ito, kasama po nila ang component na ito, sila po ay konektado in parallel together. Dahil ang mga terminals po nila dito ay connected with each other, and ang mga terminals po nila na nandito ay konektado din po together. Ibig sabihin, konektado po sila in parallel. Halimbawa, meron din po tayong isang circuit dito ng dalawang ilaw controlled by one switch. Ito po yung circuit diagram natin at ito naman po yung wiring diagram natin. Sabay pong mag-on ang dalawang ilaw na ito once na ang ating switch ay naka-close na. Dito sa circuit diagram, halatang-halata po natin ang pagkakaparallel ng dalawang loads natin. Ngunit dito sa wiring diagram, i-check po natin silang maigi. Like for example, meron po tayo yung line 1 dito, konektado po siya dun sa switch. And yung switch po, konektado po siya dun sa dalawang ilaw natin. And yung dalawang ilaw po natin, konektado po dito sa line 2. I-trace po natin ngayon dito sa wiring diagram. Yung line 1 po dito, konektado po siya dun sa switch. At yung switch po natin, kung titignan po natin dito sa point na ito,
konektado po siya dun sa dalawang ilaw natin. Ngayon yung line 2 na nandito ay konektado dun sa dalawang ilaw natin. Kung ititrace natin dito sa wiring diagram, ang line 2 po natin dito sa point na ito, konektado po siya dun sa dalawang ilaw natin. Konektado ang switch in series with the load, pero yung dalawang loads po natin ay connected in parallel together. Alamin po natin ang tamang connections dahil hindi lamang po sa installation natin magagamit. Magagamit din po natin sa maintenance, repair, and troubleshooting. Puntahan naman po natin ang characteristics meron ang parallel circuits when it comes to total resistance, voltage, and current. Unahin natin sa total resistance. Ito po ang ginagamit nating formula para dyan. It is the inverse of the sum of the inverse of each resistances in the circuit. So meron tayong minimum of 2 resistors connected in parallel or 2 components connected in parallel. And pwede pong madagdagan kung ilang number po ng components ang meron dun sa isang circuit. Pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5, pwedeng 10, or marami pa. Let's solve sample problems para maintindihan natin paano gamitin ang formula na ito. Halimbawa, meron tayong dalawang resistors connected in parallel. Solve for the total resistance of the circuit below. R1 equals 6 ohms and R2 equals 12 ohms. Dahil meron lang tayong dalawang resistors connected in parallel, gamitin natin ang formula na ito. R total equals 1 over R1 plus 1 over R2. Substitute lang po natin yung mga values dito. 1 over 6 ohms plus 1 over 12 ohms. Ang sagot po dito ay 4 ohms. Sa mga scientific calculators po natin, madali na po nating maita-type ito. Doon naman po sa iba, ang ginagawa, diniderive po ang formula na ito. Kukunin po muna nila yung common denominator dito, which is R1 times R2. Then R1 R2 divided by R1 equals R2. And R1 R2 divided by R2, that is equivalent to R1. Then yung denominator na nandito sa baba, R1 R2, itataas po nila dito, multiply that by 1, na pareho pa rin pong R1 R2. Kaya magkakaroon tayo ng R1 R2 over R2 plus R1. Ngunit syempre yung R2 and R1 dito, ina-arrange po nila yan para maging R1 plus R2. Kaya meron tayong formula for 2 resistors in parallel, R1 R2 over R1 plus R2. Substituting the values, 6 ohms times 12 ohms over 6 ohms plus 12 ohms, ang sagot din po dyan ay 4 ohms. But take note, you do not need to memorize this formula. In my opinion, to determine the total resistance of parallel circuits, mag-rely na lang po tayo dito sa formula na ito. Intindihin lang po natin yung principle na nandito. Dahil papaano kung meron tayong 3, 4, 5 or higit pa na resistors connected in parallel and kinakailangan mo pang i-derive ang formula na ito. Baka madagdagan lang po tayo ng mga unnecessary formulas na minimemorize natin pero nanggaling naman po pala sila sa iisang principle lamang. Tandaan po natin, wag na wag po tayong basta-basta na mag-memorize, mag-analyze po tayo. At intindihin po natin yung mga principles ng mga pinag-aaralan natin. Sa mga calculators po natin, pwede rin po natin gamitin ang formula na ito, which is parehong-pareho pa rin naman po dun sa formula na nandito. Inverse po ang pinag-uusapan natin. Dahil sabi po natin kanina, to determine the total resistance of parallel circuits, that is just the inverse of the sum of the inverse of each resistances. Lalo na po kung 2-liners lang po yung ginagamit nating calculator. Basic algebra na lang po. We have another problem here. Solve for the total resistance of the circuit below. R1 equals 3 ohms and R2 equals 9 ohms. Since meron tayong dalawang resistors, syempre ang gagamitin pa rin nating formula, R total equals 1 over R1 plus 1 over R2. Substituting the values, 1 over 3 ohms plus 1 over 9 ohms equals 2.25 ohms. Next naman po, meron tayong 3 resistors connected in parallel. Solve pa rin natin yung total resistance nito. R1 equals 120 ohms, R2 equals 130 ohms, and R3 equals 150 ohms. Since meron po tayong 3 resistors connected in parallel, gamitin pa rin natin yung principle ng formula niya. Magdadagdag lang po tayo ng 1 over R3 dito. Dahil again, meron tayong 3 resistors in parallel. Substitute lang po natin yung mga values. 1 over 120 ohms plus 1 over 130 ohms plus 1 over 150 ohms.
This is equivalent to 44.068 ohms. Paano naman kung meron tayong 5 resistors connected in parallel? Following the principle of our formula to determine the total resistance, magdadagdag lang po tayo dito sa baba ng 1 over R4 plus 1 over R5. Substitute lang po natin yung mga values, 1 over 10 ohms plus 1 over 12 ohms plus 1 over 15 ohms plus 1 over 16 ohms plus 1 over 18 ohms. Ang value po dito ay 2.717 ohms. Analyze lang po natin yung isa pang principle na nakapaloob sa parallel circuits. Ano ang nangyayari kapag tayo ay nagdadagdag ng load dun sa ating circuit? Unahin po muna natin kapag meron tayong dalawang resistors connected in parallel, sila ay merong values na tig 10 ohms. Siyempre, meron tayong 1 over R1 plus 1 over R2. Substitute lang po natin yung mga values. Ang sagot po dito ay 5 ohms. Paano naman kapag magdadagdag pa tayo ng isang 10 ohms connected in parallel doon sa circuit kanina? Since meron tayong tatlong resistors connected in parallel, syempre 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 na tayo. Substituting the values, ang sagot po natin dito ay 3.333 ohms. Kung papansinin po natin maigi ngayon, dahil nagdagdag tayo ng isang load dito, ang total resistance na po natin ngayon compared doon sa dalawang resistors lang kanina ay bumaba ang value. Magdagdag pa po tayo ng isa pang 10 ohms connected in parallel doon sa combination kanina. Siyempre, ito na po yung formula na gagamitin natin dyan. Hopefully, naiintindihan na po natin yung principle kung paano tayo naghahanap ng total resistance ng parallel circuits. Substitute lang po natin yung mga values. Ang sagot na po natin dito ay 2.5 ohms. Again, kung papansinin po natin habang nagdadagdag po tayo ng mga resistors in parallel circuits, ang total resistance po nito ay bumababa. Going back to Ohm's law, balikan po natin yung relationship ng current at saka ng resistance. Sila po ay inversely proportional. Ibig sabihin po kapag mataas ang resistance, mababa ang kuryente. Kapag mababa ang resistance, mataas naman po ang kanyang kuryente. Analyzing this circuit, habang nagdadagdag po tayo ng load dun sa ating circuit, ang total resistance po nito ay bumababa. Ibig sabihin dahil bumababa ang total resistance natin, ang total current naman po nito ay tumataas. Binanggit po natin kanina na ang mga saksakan po natin ay nakakonect in parallel. Ibig sabihin po niyan habang nagdadagdag po tayo ng mga appliances or devices na sinasaksak natin sa isang circuit, tumataas po ang konsumo ng kuryente niyan. Puntahan naman natin ngayon ang voltage in parallel circuits. Simple lamang po, in theory, ang voltages ng bawat nasa circuit dito ay pare-pareho ng amount. Kaya meron tayong total voltage equals V1, it is also equal to V2. Kahit ilang pong load ang nakalagay po dyan, equal pa rin po sila ng voltage. Halimbawa po sa mga circuits na ito, unahin po natin yung circuit na nandito. Meron tayong V1 and V2, ibig sabihin equal po sila sa total voltage natin. Dito naman po, meron tayong tatlong resistors in parallel, V1, V2, V3. Pare-pareho sila ng voltage doon sa may total voltage natin. Kung meron naman po tayong 5 resistors in parallel, ibig pa rin po niyang sabihin yung total voltage po ay equal doon sa voltages ng mga resistors na nandito. Hindi lang po natin pinag-uusapan ang total voltage dito. Basta't may nakaparallel, automatic pareho sila ng voltage. Halimbawa po dito tayo sa ating circuit na ito. Meron tayong V1 sa component number 1, V2 and V3 sa components number 2 and 3. Pero kung papansinin po natin yung dalawang components na ito ay nakakonect in parallel at yung combination na ito ay konektado in series doon sa component number 1 natin. Ngunit dito tayo sa may component number 2 and component number 3 mag-analyze. Ibig po niyang sabihin, dahil konektado po sila in parallel, V2 equals V3. Dito naman po tayo mag-analyze sa sunod na circuit natin. Kung titignan po natin maigi, si V2 and V3 konektado po sila in parallel. Meaning to say, pareho po sila ng voltage. Si V5, V6, and V7, konektado po sila in parallel. Ibig po niyang sabihin, pare-pareho po sila ng voltages. Kung i-analyze po natin yung point dito sa naunang terminal ni V4 at doon sa point na nandito, ay connected in parallel doon kina V2 and V3 sa point na nandito.
Ibig sabihin, yung combination ng buong circuit na nandito ay pareho po ng voltage kina V2 and V3. Current naman po ang pag-usapan natin. Ang total current po ay equal sa sum ng mga current na present sa mga nakaparallel. Kaya meron tayong formula na I total equals I1 plus I2 plus IN. Kung ilan pong number ng components meron tayo dun sa circuit natin. Mag-solve po tayo ng example upang maintindihan po natin ito. So meron tayong circuit dito, dalawang resistors connected in parallel. Sa resistor number 1, 1 ampere po ang dumadaloy sa kanya. Resistor number 2, 2 amperes naman po ang dumadaloy sa kanya. Determine the total current nung ating circuit. Following this principle, dahil meron lang tayong dalawang resistors in parallel, ibig sabihin I total equals I1 plus I2. Substitute lang po natin yung mga values. I total equals 1 ampere plus 2 amperes. Ang sagot po dito ay 3 amperes. Another sample, dalawang resistors pa rin. I1 equals 6 amperes and I2 equals 10 amperes. Determine the total current. Since meron pa rin po tayong dalawang resistors in parallel, ibig sabihin ang formula po natin ay I total equals I1 plus I2. Substitute lang po natin yung mga values. 6 amperes plus 10 amperes equals 16 amperes. Next problem po natin, meron tayong tatlong resistors connected in parallel na. I1 equals 2 amperes, I2 equals 4 amperes, and I3 is 5 amperes. Since meron tayong tatlong resistors connected in parallel, ibig sabihin yung formula natin ay total current equals current 1 plus current 2 plus current 3. Substituting the values, 2 amperes plus 4 amperes plus 5 amperes equals 11 amperes. The principle is habang dumadami po yung resistors na nakakonect doon sa ating circuit in parallel, nadadagdagan din po yung ating formula na nandito. Halimbawa, meron tayong 4, ibig sabihin, I total equals I1 plus I2 plus I3 plus I4. Kung meron tayong 5, I total equals I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5. Paano naman kapag maka-encounter tayo ng problem na ganito? Determine the value of current I2. Dalawang resistors pa rin connected in parallel. Given ang total current which is 20 amperes and ang I1 natin ay 9 amperes. Since meron po tayong dalawang resistors connected in parallel, ibig sabihin ang formula po natin ay I total equals I1 plus I2. To determine the value of I2 using this equation, transpose lang po natin ang I1 dito sa kabila. Ibig sabihin magkakaroon tayo ng I2 equals I total minus I1. Basic algebra lang po ito. I-substitute lang po natin yung mga values. 20 amperes minus 9 amperes, ang value po ng I2 ay 11 amperes. Take note po, habang nagdadagdag po tayo ng load connected in parallel, nadadagdagan po yung kuryente natin. Kanina pinag-usapan po natin na habang nagdadagdag tayo ng load in parallel circuits, bumababa naman po ang value ng total resistance natin. And habang mas mababa yung value ng resistance po natin, ang total current naman po natin ay tumataas. Ito po yung isang explanation din po niyan. Na habang nagdadagdag tayo ng load, may dumadagdag na nagkukonsumo ng kuryente. Now let's solve several sample problems. Meron po tayong dalawang resistors connected in parallel. R1 equals 2 ohms and R2 equals 4 ohms. And connected po sila across a 24 volt supply. We are asked to determine the total resistance, total current, tapos yung kuryente na nagfo-flow dun sa resistors number 1 and number 2. Unahin nating hanapin ang total resistance since meron tayong dalawang resistors na present dito sa ating circuit. We use the formula R total equals 1 over R1 plus 1 over R2. I-substitute lang po natin yung mga values. 1 over 2 ohms plus 1 over 4 ohms equals 1.333 ohms. Ngayon naman po kunin natin yung value ng total current. Using Ohm's law, syempre dahil total current ang hinahanap natin, base po tayo dun sa total voltage and total resistance ng circuit po natin. Total voltage ng circuit natin ay 24 volts and total resistance naman po natin ay 1.333 ohms. Ang sagot po dito ay 18.0045 amperes. Or kung gagamitin po natin yung tuloy-tuloy na 1.3333333, ang sagot po natin makukuha ay eksaktong 18 amperes. Ngayon naman po kunin natin yung current number 1.
Ohm's law pa rin po ang gagamitin nating formula para dito. Since I1 po ang hinahanap natin, ibig sabihin po yung voltage number 1 and resistor number 1 po yung gagamitin natin. But take note, since meron tayong parallel circuit dito, ibig sabihin yung total voltage equals voltage number 1 and voltage number 2, which is 24 volts. Substitute po natin yung mga values dito. 24 volts divided by R1 is 2 ohms. Ibig sabihin ito po ay 12 amperes. Ngayon naman po, I2 ang kunin natin. Siyempre, Ohm's law pa rin po tayo, but since I2 ang hinahanap natin, ang basis natin dyan ay yung V2 and R2. But again, take note po na yung V2 natin ay equivalent po siya dun sa total voltage natin. I-substitute po natin yung mga values. 24 volts divided by 4 ohms, ibig sabihin meron tayong 6 amperes para sa I2. Kung gusto naman po nating i-check yung mga sagot natin, we have I total equals I1 plus I2. Dahil take note, sa point na ito, nahati po ang I total doon sa dalawang current natin na I1 and I2. Ibig sabihin, sa node na ito, meron tayong equation na I total equals I1 plus I2. I-check lang po natin, i-plus lang po natin yung mga values ng I1 and I2. I1 is 12 amperes and I2 ay 6 amperes. This is 18 amperes, which is also equivalent to the total current na nasolve po natin using this formula. Another thing din po pagdating natin sa mga parallel circuits, kung i-observe po natin yung kanilang kuryente, habang mas mababa po yung resistance ng isang component, mas mataas po ang kanyang kuryente compared dun sa mas mataas na resistance. Ibig sabihin sa mga components na mas mataas ang kanilang resistance, mas mababa po yung kanilang kuryente compared doon sa mga components na merong mas mababang resistance. Proceed naman po tayo dito sa next problem natin. Meron pa rin po tayong dalawang resistors connected in parallel across a 120 volt source. Yung R1 po natin ay 60 ohms and R2 ay 30 ohms. We are asked to determine the total resistance, total current, total power, yung kuryente dun sa resistors number 1 and number 2, and yung power consumed by resistors number 1 and number 2. Unahin po muna natin kunin yung total resistance. Again, meron tayong dalawang resistors dito. Ibig sabihin, we use this formula. Substitute lang po natin yung mga values na 60 ohms and 30 ohms dito sa ating formula, and we have 20 ohms para dun sa total resistance. Next, total current naman po yung kunin natin. Ohm's law pa rin po tayo, and yung total voltage and total resistance ang gagamitin natin. Substitute po natin yung mga values. We have 120 volts para sa total voltage, and total resistance ay 20 ohms. Ang total current po natin ay 6 amperes. Ngayon naman po yung total power ang kunin po natin. We have different formulas para po dito. Yung power equals current times voltage, power equals I squared R, or power equals V squared over R. Kahit ano po yung gagamitin nating formula dito, mag-a-arrive at mag-a-arrive pa rin po tayo sa parehong sagot. And of course, we should arrive at the same answers using different formulas na nandito po. Ang gamitin po muna natin ngayon ay itong power equals current times voltage. Since total power po yung kukunin natin, ibig sabihin yung total current and total voltage po yung gagamitin nating values. Substitute po natin yung mga values, 6 amperes para sa total current and 120 volts para sa total voltage. Ang sagot po dito ay 720 watts. Next naman po kunin natin yung mga kuryente na nagfo-flow dun sa resistors number 1 and number 2 natin. I1 po muna tayo, Ohm's law pa rin po tayo. Since I1 ang hinahanap, again, V1 and R1 po yung basis natin dyan. But take note na yung value po ng V1 ay equivalent po siya doon sa total voltage natin, which is 120 volts. Substitute lang po natin, 120 volts divided by 60 ohms para doon sa R1. Ang sagot po dito ay 2 amperes. Next, I2 naman po ang kunin natin. V2 over R2 po ang formula na gagamitin natin. But again, ang V2 po natin ay equivalent po siya doon sa total voltage. Substitute lang po natin, 120 volts divide this by 30 ohms para sa R2. Ang value po dito ay 4 amperes. If we want to verify again kung equivalent po ba yung nakuha nating values ng I1 and I2 doon sa I total, kunin lang po natin yung kanilang sum. Ang I total po natin ay 6 amperes. Ang I1 po natin ay 2 amperes and I2 ay 4 amperes. Pag pinag-plus po natin, 2 plus 4 is equal to 6 amperes na pareho po yung value dito sa total current natin.
Next naman po kunin natin yung power na nakonsume ng ating mga resistors. Siyempre, meron pa rin po tayo mga different formulas na pwedeng gamitin po dito. Again, using these different formulas, we should arrive at the same answers. But anyway, itong power equals current times voltage po ang gagamitin natin. P1 po muna tayo. Siyempre, dahil P1 po yung kukunin natin, current 1 and voltage 1 po yung gagamitin nating values. Again, tandaan po natin, since parallel ang connection natin ngayon, V1 is equal to the total voltage. Substitute lang po natin yung mga values. 2 amperes times 120 volts, ang sagot po dito ay 240 watts. And last, kunin naman po natin yung power doon sa resistor number 2. Siyempre, dahil P2 ang hinahanap natin, ang gamitin nating given para dito ay yung current number 2 and voltage number 2. But again, take note, since meron tayong parallel circuit, ang V2 po natin, ang kanyang value ay equivalent sa total voltage which is 120 volts. Substitute lang po natin yung mga values, 4 amperes para dun sa I2 and 120 volts para sa V2. Ang sagot po dito ay 480 watts. Kung gusto naman po nating i-check yung mga sagot natin, we use this formula, total power equals P1 plus P2. They should be equal. Yung total power po natin ay 720 watts. So, ibig sabihin, pag pinag-plus po natin yung power 1 and power 2, dapat equivalent po siya 720 watts. P1 is 240 watts and P2 is 480 watts. So, plus natin itong dalawang to will give us 720 watts. Hanggang dito lang po muna tayo ngayon. Hopefully, meron po tayo mga natutunan. Hindi lang po sa pag-compute, kundi sa properties na meron po ang parallel circuits and also its practical applications. We will discuss more about this sa different videos. Maraming salamat po sa panunood. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe. Magandang araw po sa ating lahat. Naimbag na aldaw kanya tayo amin.